Sa mundo ng kripto ngayon, may isang pangalan na tahimik pero matatag na umaagaw ng atensyon at ito ay si XRP. Habang maraming investors ang nalilito dahil sa global uncertainty at pabago-bagong market sentiment, may isang development na hindi dapat baliwalain at ito ay ang XRP ETF inflows. Ang tanong ngayon ay simple pero mabigat ang epekto. Bakit po patuloy ang pagpasok ng malaking pera sa mga XRP ETF kahit malamig ang market ng ibang crypto? Sa video na ito ay himayin po natin ang buong larawan mula fundamentals hanggang market psychology gamit ang malinaw at praktikal na paliwanag na para mismo sa atin bilang mga traders, investors at saka holders. At ayan, bakit nga ba biglang lumipat ang atensyon ng mga investors papunta sa mga XRP ETF? Simula nang ma-launch ang US Spot XRP ETF noong kalagitnaan po ng November 2025, unti-unting nagbago ang focus ng institutional investors. Hindi ito katulad ng hype-driven pump na mabilis mawala. Sa halip, ang nakita natin ay consistent capital inflows kahit may pressure ang macro environment tulad ng interest rates at saka risk aversion. Ibig sabihin nito ay may kumpiyansa po ang mga big players kay XRP bilang regulated exposure sa crypto space. Para sa atin, malinaw itong sinyales na hindi po basta speculation ang galaw na ito, kundi isang strategic allocation na pinag-isipan ng mabuti. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng trading volume tungkol sa paparating na inflows? Ayon po sa obserbasyon ni Saif dito sa X, ang trading activity ng mga XRP ETF ay lalong umiinit sa huling oras ng trading session. Umabot na sa $9.02 million ang volume at may halos $10 million pang pwedeng pumasok bago magsara ang market. Para sa isang ETF product, ito ay malinaw na indikasyon ng late-day institutional positioning. Madalas ang ganito pong galaw ay ginagawa ng malalaking pondo na ayaw mag-expose ng maaga. Para po sa atin, mahalagang maintindihan na ang ganitong volume behavior ay kadalasang nauuna bago ang mas malalaking inflows. Ngayon ay bakit po ba espesyal ang 30 plus days na tuloy-tuloy na inflows ng mga XRP ETF? Mula po noong November 13, 2025, ang US Spot XRP ETF ay nagtala ng mahigit 30 consecutive trading days na puro inflows lamang. Walang kahit isang araw ng outflow. Ito ay bihira pong mangyari kahit sa traditional finance. Sa loob ng panahong ito, lumagpas na sa $1 billion ang net subscription at umabot sa 1.1 hanggang $1.2 billion ang assets under management. Para po sa atin, malinaw itong patunay na may long-term conviction ang mga institutional investors kay XRP at hindi lamang po short-term trade ang kanilang habol. Ano naman po ang ibig sabihin ng zero outflows kumpara sa Bitcoin at saka Ethereum ETF? Habang si Bitcoin at si Ethereum ay nakaranas ng malalaking redemptions sa parehong panahon, si XRP po ay nanatiling matatag. Ito ay nagpapakita ng malinaw na divergence in investor preference. Mas pinipili po ng ilang pondo ang mga XRP ETF bilang diversified crypto exposure. Para sa atin, mahalagang tandaan na ang ganitong galaw ay hindi po emosyonal kundi risk-managed decision. Ang kawalan po ng outflows ay nagsasabing hindi pa handa ang institutions na bitawan sa XRP kahit may market volatility. Paano naman po ipinapakita ng iba-ibang mga issuers ang malawak na institutional interest?
Hindi lang isang issuer ang tumatanggap ng inflows. May regular na pasok ng kapital sa mga produkto tulad po ng XRPC ng Canary Capital, TOXR ng 21 shares, XRP ETF ng Bitwise na GXRP ng Grayscale at saka XRPZ ng Franklin Templeton. Ibig pong sabihin nito ay hindi po concentrated ang interest kundi broad-based allocation. Para po sa atin bilang mga market participants, mahalaga po ito dahil binabawasan ito ang risk ng isang entity-driven movement. Ipinapakita rin ito na tinatrato sa XRP bilang seryosong asset class. Ngayon ay bakit hindi po agad sumasabay ang presyo ni XRP sa positibong inflows? Sa kabila ng malalakas na inflows, may mga pagkakataon na ang spot price ng XRP ay nahuhuli. Ito ay dahil po sa disconnect ng regulated capital at saka retail sentiment. Sa crypto market, hindi po agad nararamdaman ang ETF inflows sa presyo dahil may external pressures tulad ng macro fear. Ngunit sa traditional finance, ang ETF ay kadalasang price stabilizers. Para po sa atin, mahalagang maintindihan na ang ganitong divergence ay hindi po weakness, kundi accumulation phase na madalas hindi po napapansin ng karamihan. Ano naman po ang posibleng mangyari kung magpatuloy po ang momentum ng mga XRP ETF? Kung magpapatuloy ang late day inflows at saka institutional demand, posibleng makita natin ang pagbabago ng liquidity dynamics ni XRP. Maaari po siyang maging structural allocation sa diversified crypto portfolios. Para sa atin, nangangahulugan ito ng mas matibay na support level at mas kontroladong volatility sa long term. Hindi ito garantiyang immediate pump, ngunit ito ay senyales ng mature market behavior. Kapag bumalik po ang risk appetite, madalas ang ganitong assets ang unang nakikinabang. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin, malinaw na ang nangyayari ngayon kay XRP ay hindi po pansamantala. Ang tuloy-tuloy na inflows at kawalan po ng outflows ay nagsasabing may institutional trust na nabubuo. Hindi po ito nakabase sa hype, kundi sa utility at saka regulated access. Bilang mga traders, investors at saka hodlers, dapat po nating tingnan ito bilang long-term signal at hindi po short-term noise. Ang adoption po ng mga XRP ETF ay nasa maagang yugto pa lamang at madalas dito nagsisimula ang tahimik pero malakas na galaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.